Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kalunos-lunos ang kalagayan ng mga Israelita nang sila'y mabihag sa Babilonia. Ngunit sa kabila nito, ipahahayag ni Yahweh ang plano niyang pagliligtas
sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe winasak. Sila'y nangabungal at di na nakabangon, parang isang ilaw na namatay at ang ningas. Ito ang sabi niya, ang mga nangyaring noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito, at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayoy di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestrus at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang, sila'y nilalang ko. At ang aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami, poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasayat na matutuwa. Yaong mga nagsihayong, dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik.
Kung ituturing natin si Kristo bilang sentro ng ating buhay, higit na sisidhi ang pakilala natin sa Kanya at makikibahagi tayo ng ganap sa buhay niya. Ito ang pinatutunayan ni Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya, nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan
ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ikalima. Ito na yung pinakahuli, no? At tawag natin dito ay Passion Tide. Sa susunod na linggo, papasok na tayo para sa pagdiriwang ng mga mahal na araw. Balikan natin ng kaunti, no, yung ating po mga pinuntahan, mga paglalakbay, kung saan ay ang panawagan sa atin, matuto tayo kay Jesus. Noong unang linggo ng Kwaresma, dinala tayo sa disyerto at doon ay pinakita sa atin ni Jesus kung paano malalabanan at kung paano din tayo makakaiwas sa mga panunukso ng demonyo, na lahat ay i-offer o iaalok ng demonyo para lamang malayo tayo sa Diyos o hindi tayo sumunod sa Diyos. Ikalawang linggo, dinala tayo ni Jesus sa bundok at sa kanyang pagbabagong anyo, narinig natin ang tinig ng kanyang ama na nagsasabing, "Ito ang pinakamamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan." At doon nga po, no, pinakita ni Jesus sa atin na minsan mahirap sundin ang plano ng Diyos, mahirap yung proseso, pero kailangan at dapat tayong magtiwala sa proseso ng Diyos na Kanya pong ginagawa. Na sa ganon ay matapos natin o masimulan natin ang ating pong misyon sa mundong ito. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, magtiwala ka lang. Kahit parang minsan malabo o parang imposible, pero kung magtitiwala lang tayo sa Diyos, may maganda siyang plano para sa atin. Ikatlong linggo, dinala naman tayo sa pamamagitan niya ng pagbibigay ng isang talinghanga doon sa isang ubasan na mayroong isang puno ng trigo na hinahanapan ito ng bunga. Gusto nang putulin ito ng may-ari, pero may nakiusap na wag muna, bigyan pa natin ng isa pang taon. At ito ang ginagawa sa atin ni Jesus, ipinaglalaban tayo at ganoon din naman ay tinutulungan tayo na lumago at magkabunga. Kaya yung pagbibigay ng pagkakataon ay hindi dapat ipinagdadamot. Ika-4 na linggo, dinala rin tayo sa isa pang talinghanga. Dinala tayo sa isang pamilya. Yung kwento ng isang lalaki na may 2 anak. Na ito ay parehong pinatawad at parehong kinausap ng ama na magbalik at makipagsaya. Diba? Sabi, magsaya tayo, magalak tayo. Na ang panawagan din, kung mayroong nagbabalik, tanggapin natin, patawarin natin, lalong-lalo pa kung ito ay nagsisisi na sa kanyang mga nagawang pagkakamali at kasalanan. Ngayong 5 linggo, pinapaalala sa atin, binabalik tayo sa templo
At dito sa templong ito, dito yung pagdadala ng mga tao sa isang babaeng na huling nakikiapid. Pero ito ay hindi pinarusahan ni Jesus. Sabi nga po, no, wala bang nagparusa sa iyo? Hindi rin kita parurusahan. Nasaan sila? Nasa templo. Siya ay nagtuturo sa mga tao. At yung pinakamahalagang turo na ibinigay niya sa mga taong ito ay yung tayo po ay hindi maging mapanghusga sa ating kapwa. Hindi po inaalis ni Jesus yung kasalanan na pakikiapid. Kasalanan po yun. Ayon pa yun sa mga nauna. Hindi rin niya binabago ang mga kautusan simula pa nang ibigay ito kay Moises, kundi mas pinauunawa lang niya sa mga tao. Kasi yung mga tao ang gusto parusahan ng babaeng nakikiapid. Ang parusa, patayin sa pamamagitan ng pagbabato. Naintindihan po ba? Okay pa ba tayo? Yan. Kaya sana po, mas lawakan natin ang ating mga kaisipan. Of course, kung kasalanan, kasalanan. Pero ipaubaya natin sa Diyos ang paghatol sa atin pagdating ng araw. Sa ngayon, habang naririto tayo sa mundong ito, lagi tayong binibigyan ng pagkakataon. Pero hindi po mahirap kausap ang Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, nakikilala natin ang ating Diyos Ama na hindi siya agad-agad magpaparusa, kundi binibigyan tayo ng pagkakataon na ayusin ang ating pong mga pamumuhay. Ulitin ko po yung sinabi ni Jesus, no? Hindi rin kita parurusahan, pero humayo ka na at huwag nang magkasala pa. No, ganun lang kasimple. Kaya nga, di ba, sabi ko, nasaan tayo? Dinala tayo ni Jesus sa templo. Ano ang tawag natin sa panahon natin ito, ang templo? Ang simbahan. So, ang simbahan ay lugar kung saan tayo makakatagpo ng pagtanggap, kung saan tayo makakatagpo rin ng pagpapatawad. Huwag tayo ang maghusgahan. Huwag tayo ang maghatulan. Ito malito, siya malito. Kaya kahit nga sa panahon ngayon, no? Sa panahon na kung saan naririnig natin ang mga tao na ibinibida ang kanilang mga sarili para lamang magustuhan ng mga tao, para lamang kung hindi man maloko ang mga tao, maging maganda sila sa pandinig at paningin ng mga tao. Kung kaya sisiraan ang iba, hahatulan ng iba, para sila ang magmukhang mabait at malinis. Kaya suriin natin, no? Kasi yung sinabi ni Jesus, kung sino sa atin ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Kadalasan nga lang, kung sino pa ang may kasalanan, yun ang pinaka-maingay. Bakit nag-iingay? Para mapagtakpan natin ang ating pong mga itinatagong kamalian. Sa Diyos, wala tayong maitatago. Pero kahit alam na ni Jesus, alam na ng Diyos ang ating mga kasalanan, hindi niya tayo basta-basta hahatulan. Bibigyan niya tayo ng tamang panahon para tayo mismo ang magdesisyon kung tayo ba ay magbabago o mananatili sa ating gawain.
Sana po mapagnilayan natin ng mabuti na tayo mismo tumingin sa ating mga sarili. Huwag sa katabi, huwag sa kung kani-kanino, ang ating pong mga sarili, ang ating pong tingnan. Amen? Magsitayo ang lahat at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom ang mga sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating idulog ngayon sa Panginoon ang ating mga kailingan at ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maipahayag nawa ng mga namumuno sa simbahan ang mabuting balita ng may tapang sa gitna ng realidad ng pagkamuhi, pagsinungaling at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maisulong nawa ng mga namumuno sa pamayanan ang katarungan para sa mahihirap at pagtatanggol sa dignidad ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Akaya nawa ng mga tatayong saksi at mga katikista ang mga bibinyagan tungo sa landas ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, magtulungan nawa ang bawat binyagan na lumikha ng komunidad kung saan naghahari ang awa, pagkakasundo at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid nating yumao upang ang karangalan nila'y maging ganap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito'y iniiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinagpagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay. Pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahaing ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungan sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali para sa mga pabatid. Una, tayo po ay magkakaroon ng special collection para sa Alay Kapwa program ng Archdiocese of Manila. Ang pondong maliliko mula rito ay siyang ipantutustos sa mga programa ng Caritas Manila sa panahon ng higit na pangangailangan. Tumulong po tayo. Ikalawa, para sa makabuluhang pagdiriwang ng panahon ng Kwaresma, ang lahat ay inaanyayahan sa mga pamparokyang gawain. Parish Lenten Exhibit sa Parish Infant Room sa pamumuno ng Camarero Group ng ating parokya mula April 1 to 10. Ito ay bukas mula ika-6 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali at ika-2 ng hapon hanggang ika-7 ng gabi. Parish Lenten Recollection sa Martes, April 9, pagkatapos ng ika-6 ng gabing banal misa sa loob ng simbahan na pamumunuan ng ating kura paroko Reverend Father Douglas D. Badong. Huling yugto ng Parish Lenten Vigil sa April 10, pagkatapos ng ika-6 ng gabing banal misa sa loob ng simbahan, magkakaroon po ng sakramento ng kumpisal habang isinasagawa ang Lenten Vigil. Huling yugto ng Via Crucis o Daan ng Cruz sa April 11, pagkatapos ng ika-6 ng gabi banal na misa sa mga barangay. Ang mga barangay na dadalawin sa Biyernes ay ang Pook Timog, kasama ang Kambal na Cruz Community at Parish Youth Ministry. Ikatlo, ang mga gawain ng parokya sa Linggo ng Palaspas. Ang simula ng mga mahal na araw ay ang mga sumusunod. Ang paggunita sa maringal na pagpasok ni Jesus sa templo ay gaganapin sa Sabado, April 12, sa Laguna Covered Court sa ganap na ika-4:30 ng hapon. Susundan ng prosesyon patungo sa simbahan at ng maringal ng misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Ang parish pabasa ay gaganapin sa April 13, pagkatapos ng ika-8 ng gabing banal na misa sa patio ng simbahan. Ito ay magtatapos sa April 14, Lunes Santo. Anayaan ng lahat na makiisa. Sa bahaging ito, tinatawagan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buong buwan ng Abril, mangyaring lumapit sa harap ng santuario para sa isang pagbabasbas. In prayer. Habang hinihintay natin ang mga magdiriwang ng kaarawan, muli sa linggo po ay linggo ng Palaspas. Ang pagbabasbas ay ginagawa o gagawin sa simula ng atin pong misa. Magtitipon-tipon muna doon sa labas, sa may patio, at doon po ang pagbabasbas. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,